Bukod po sa Priority Development Assistance Fund o PDAF, naging kontrobersyal din nitong nakarang taon ng Special Allotment Release Order o SARO matapos mabuko ng DBM na may ilang opisyal na namemeke nito para magamit ang pondo ng bayan. Kaya naman ang ahensya napagdesisyonan na buwagin ang nasabing sistema para mabantayang mabuti ang kaban ng bayan. Yan ang balitang hatid ni Sam Ramirez. Ang Special Allotment Release Order o mas kilala bilang SARO ay isang dokumento na nagmumula sa Department of Budget and Management. Ang dokumentong ito ay siyang nagbibigay ng otoridad at pondo sa mga ahensya ng pamahalaan para sa pagpapatupad ng mga proyekto. Isang halimbawa ang sarong ito na nagkakahalaga ng 7 milyong piso na gagamitin para sa pagpapagawa o rehabilitasyon ng mga senior citizen center sa mga lugar na nakalista. Mahalaga ang nasabing dokumento dahil ito ang itinuturing na go signal upang mai-release ang pondo para sa isang proyekto. Nakaraang taon, natuklasan ng DBM na may isang grupong may kakayanang mameke ng nasabing mahalagang dokumento. Ang sistenang tinaguriang SARO Gang, kukuha sila ng advance copies ng SARO, gagawa ng kopya at saka ipepeke ang mga pirma upang mai-release ang pondo diretso sa kanilang bulsa. Sa inisyal na pagsasaliksik ng Department of Justice, lumalabas na mga empleyado ng DBM ang ilan sa mga kasali sa SARO Gang. Nitong Enero lamang na pagdesisyonan ng ahensya sa pangunguna ni Budget Secretary Butch Abad na hindi na kailangan pa ng SARO para sa mga programa o proyektong naidetalya na sa General Appropriations Act o sa Budget Act. Ngunit para sa mga lump sum items gaya ng Presidential Social Fund at ng pork barrel ng mga mambabatas, kakailanganin pa rin ang SARO. Suportado naman ang palasyo sa pagtanggal ng SARO maliban lamang sa mga lump sum items. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, mababawasan ang red tape o ang pagkakaroon ng masyadong maraming proseso. Kaya pa po, ongoing pa po yung investigasyon dyan ng NBI at apart from asking the NBI to conduct the investigation, DBM on the institutional side is continuing to implement measures. Hindi na nga ho maulit yung mga ganitong kababalaghan o kaya't kalokohan. Kaya nga ho, inanunsyo ho nila. Ang National Bureau of Investigation ang ahensyang inatasan ni Justice Secretary Laila De Lima upang imbestigahan ang SARO scam. Iniimbestigahan niya ng ating isang investigative unit dito sa NBI. Hawak na ngayon ng NBI at DOJ ang ilan sa mga taong kasapi sa naturang SARO Gang. Kasalukuyang pinag-aaralan ni Justice Secretary De Lima na gawing state witness ang mga nasabing suspect. Hanggang sa katapusan ng Enero ang ibinigay na deadline ng DOJ sa NBI upang tapusin ang investigasyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.